for today's edition ay ang ating homemade mayonnaise. Isa na naman pong nagre-request kung paano daw ba ito ginagawa sa ating simpleng Peter Kitchen for today dahil siya yung gagawa nito. At ngayon, muli mangungulit na naman at magbibida-bida na naman ang inyong rakiterang kikay dito sa bansang Thailand. So, kapag meron ngang mga ganito, dahil ang ulam namin ngayon ay sisig ng Pilipinas. Ano daw? So, eto na nga, isang itlog, 180 grams to 250 grams na mantika yung gagamitin natin dito. So, the more na mantika ang ilalagay ninyo, the more na magiging sticky or maging malapot ang inyong mayonnaise, kagaya ng mga mayonnaise na nabibili natin sa mga grocery. So, isang itlog, mantika, asin, at nag-add din ako dyan ng mustard, dried mint, and konting suka. So, ito yung paraan niya ng paggagawa. Pero sabi nga niya, pwede kang mag-additional dyan ng optional na gusto mong lasa sa iyong mayonnaise. Since it was, since ito naman ay homemade. Na, alam niyo, sa totoo lang ha, dadagdagan ko lang aking istorya, ang aking istorya. Etong, yung machine na hawak-hawak ko dyan, yan yung machine na nabibili. Meron yan sa, tawag dito sa ating mga online store. Online store! Yes! Magkikikay-kikayan. Bumibida-bida. Segue tayo. Malay nyo naman, sa iyo na nga ang ating effort. Dahil nga nakabili nga ako ng isang perasong hiwa ba yung tawag doon? Isang hiwa ng ng pork belly. So ayaw niya kasi talaga ng mamantika at tinatawag niya daw na ang pork belly ay hindi nga daw maganda sa ating katawan. So yun ang sabi niya. So dahil nga sabi ko, hindi ko, kung ayaw mo, meron naman akong ginawa pang kaldereta nung nakaraan. Yun nalang ulamin mo kung ayaw nyo. Yun ang sabi ko. So eto na nga yung ginawa natin. Una is peeled. Bakit? Kasi dapat po pag gumawa kayo ng homemade, dapat po yung machine na ginagamit natin, dapat sakto siyang nakakaangat at nakakalabas doon sa baso. Kasi para yun yung hihigop. Parang ang sinasabi niya is yun yung magiging way para maging malapot yung ating mayonnaise. The more na mas makitid yung gagamitin natin, the more na mag-combine yung mantika para maging malapot yung ating mayonnaise. Diba? Natapos ko din yung aking sinasabi. So, eto na nga, dahil peeled nga siya, hindi siya nag-work. Eto, ang gagawin nyo lang po kapag kaganyan, kumuha lang ulit kayo ng isang itlog, tapos yung procedure na hindi nag-workout kanina, yun lang din po yung gamitin ninyo ulit para hindi siya masayang. Syempre, 'di ba, bawal tayong magtapon dahil this year ang ating motive 'di ba, is mag-save. So bawal magtapon. So kung nakikita niyo po siya ngayon, pag pinasok mo yung machine doon sa baso, sakto lang na nakakaikot siya at nakakagalaw sa loob, which is talagang nagsusuk or nagko-combine. Kung makikita niyo po, ayan siya. 'Di ba? So makikita nyo yung lapot nung ating ginagawang mayonnaise. Ibang-iba siya kanina doon sa medyo malaking doon sa ating measured liquid measurement. So, kumbaga pichel. So, kung makikita nyo, ayan, nag-workout na siya. O, diba? So, hanggang dito na lang. Sana ako ay nakatulong. Sana ay may natutunan kayo sa ating edition for today. Maraming salamat and thank you!